Pipintura na. Bisa pagluto kayo. Hanggang ngayon nga nandito pa din kami sa amin. Siguro bukas na nga lang kami uuwi sa amin sa Lipa. Nawiwili nga kami dito, pati nga mga anak ko ay parang ang ayaw nang umuwi sa bahay. Sabi pa nga ng panganay ko ay dito na nga lang daw kami tumira at dito na lang daw kami magtayo ng bahay. Masarap naman talaga tumira dito sa amin, kaya nga lang doon na talaga kami nakatira sa Lipa at nandun nga din ang hanap buhay ng asawa ko. Kanina ngang umaga ay nagluto ng pritong bangus ang kapatid ko at yan nga ang inulam namin. Papaliguan ko na nga ang batang maliit ko, pero bago ko nga siya paliguan ay binugasan ko nga muna itong mga hugasin dito sa lababo dahil dito ko nga siya paliliguan. Malamig at mahangin nga din sa labas kaya dito ko na lang siya paliliguan. Nakakatuwa nga dahil kahit malamig dito ay hindi nga siya sinisipon. Akala ko pa nga isisipunin siya at buti na lang talaga at hindi siya sinipon. Hindi ko pa naman dinala mga ginagamit ko kapag sinisipon nga siya. Pagkatapos eto nga at napaliguan ko na siya at dahil basa pa nga ang mga damit niya na pinalabhan ko sa ate niya, inanghiram na nga lang ako sa pinsan niya ng damit at buti na lang at nagkasya. At kahit nga malamig dito sa amin ay araw-araw ko talaga yung pinapaliguan. Ang hirap nga ng paggagawa ko ng content dito sa amin dahil nakalimutan ko ngang dalhin ang tripod ko. Pero para sa ekonomiya, kailangan gagawa talaga ng content araw-araw. Charis. Galing nga sa bayan ito mga kapatid ko at pinabili ko nga sila ng mga gagamitin ko dahil gagawa nga ako ng maha ngayon para naman may merienda kami. Simula talaga nang natuto na akong gumawa ng maha, palagi na talaga akong gumagawa nito. Gawa ng dati, bumibili na nga lang ako ng gawa na, pero nung natuto na nga ako ay ako na lang ang gumagawa. Kaya pagdating nila ay nag-umpisa na kaagad ako magluto. At dahil hindi ko nga nadala ang tripod ko ay halinhinan nga sila ng anak ko at saka ng mga kapatid ko sa pagbibidyo sa akin. O di ka, nakakatuwa naman at very supportive talaga sila sa pagbablog ko. At number 1 talaga silang palaging nanonood ng mga vlog ko kahit na minsan ay nakakasawa na. At habang nagluluto nga ako ay itong isang kapatid ko ang pinagbabantay ko dito sa aking batang maliit. Habang galing nga niya mag-alaga at sumasama talaga ang aking batang maliit sa kanya, hindi kagaya dun sa isa kong kapatid na kapag kinakarga niya ay umiiyak. At maya-maya nga lang ay naluto na nga itong niluluto kong maha. Kaya busog na naman kami for today's video dahil meron na nga ulit kaming merienda. Meron na nga din akong ginadgad na cheese at nilagay ko na nga din dito sa niluluto kong maha. Nasa trabaho nga ng mga oras na yan ang aking ina at sabi nga niya idalhan nga daw namin siya sa trabaho niya. At mas lalo nga yung masarap kapag ilalagay sa dahon ng saging. At meron nga mga puno ng saging dito sa tabi ng bahay ng kapatid ko. At sabi nga niya bawal nga daw kumuha ng dahon ng saging dyan. At dahil may katigasan nga ang ulo ko, kumuha na nga ako at kalahati lang naman ang kinuha ko. Kaya kung mapapanood nga to ng may-ari, pasensya na po kayo at kumuha na po ako ng dahon ng saging sa inyong sagingan. At pagkatapos ay pinainitan ko nga lang itong dahon ng saging para mabango. At tadaan, luto na nga itong maha at meron na nga kaming meriendang magkakapatid. Bata pa lang talaga kami, mahilig na talaga ako magluto at gumawa ng mga merienda namin. Nag-upgrade nga lang ngayon dahil maha na nga nagagawa ko. Hindi kagaya dati, naglalaga nga lang ako ng gabi o kaya ubi o kaya nilagang saging. Tapos ito namang isa, akala mo naman gutom na gutom at sinasaid nga itong tira-tira dito sa sandok. Yun lang, salamat!